Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga subscribers and members ng Tax Tutorials for MSME. Ang aking video ngayon ay karugtong ng aking previous video na required attachments to the annual income tax return for the calendar year 2024. Dahil alam na natin kung anong mga attachments na kailangan, ako po ay gumawa na ng nag-prepare na ng mga files para i-upload sa EAFS. Dapat meron na po kayong account sa AFS e-submission. Dito na tayo sa files na dapat i-upload sa EAFS. Doon sa EAFS, kailangan natin ng file 1, yan yung tax return receipt confirmation. File 2, audited financial statements. File 3, tax credits. At saka yung file 4, yung others. Wala akong others so hindi ako nakapag-prepare ng ganyan. Itong audited financial statements, doon sa list of required attachments, ang laman ng ating annual financial statements na file na yan, combined na siya na Certificate of Independent CPA, Audited Financial Statements, Notes to Financial Statements, Statement of Management Responsibilities. So, isang file yan. Sa tax credits naman, nandyan yung BIR Form 2307 kapag applicable. Kung meron kang yung BIR 2307, dapat meron siyang validation report of electronically submitted summary alpha list of withholding taxes. Kung gusto nyong makakita ng samples ng ganitong file, pwede kayong mag-PM sa akin sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Para hindi na ako mag-edit pag nakikita yung pangalan ng taxpayer na isasubmit ko. Kasi actual submission ito. Kung meron na kayong naka-ready na mga files, dapat yung mga files nakascan na at naka-combine na yung iba-ibang files. Mag-log in sa AFS e-submission using your username and password. Then click login. Kapag naka-log in na sa AFS e-submission, i-click itong file upload. Dito sa file upload, meron siyang guide. Dapat na ang document ay PDF. May limit yung size kada document. So, 4.8 GB lang. Sa mga maraming tax credits, maraming BIR Form 2307, pwede nyong hati-hatiin yung file ng 01 to 99. So, ang pwedeng i-upload. Okay? Ito yung mga required file names. Meron tayo ditong income tax return. Actually, hindi income tax return na 1701 or 1702 ang ina-upload dito. Ang ina-upload lang natin dito ay tax return receipt confirmation only dahil na-submit na siya sa EBIR form. Kapag naman ang taxpayer ay registered sa EFPS, sa Electronic Filing and Payment System, ang dapat namang i-upload dyan ay filing reference number as proof of e-filing in EFPS. Sa audited financial statements, yon nasabi ko na kanina na combined files na siya. Dito na tayo sa uploading. Bago mag-upload pala, kailangan i-change ang file name para mag-comply dito sa file names na required ng AAFS. Select a period. So, ang period natin ngayon ay annual.
month for calendar year 2024, ang month niya is December. Yan yung period covered. January 1 to December 31, 2024. Mayroon kasing corporation na ang corporation ay may fiscal year. Ang fiscal year, ang kanilang year-end ay hindi December. So, maaari na ang isang corporation, ang kanyang fiscal year ay February 1. Ang kanyang fiscal year ay February 1. So, kung February 1, ang kanyang year-end ay January 31, 2026. Ganon. Ibang iba ang year-end nila. So, kapag fiscal year, ang year-end nila is different from December. Kahit anong month, basta hindi lang siya December. Tayong gumagamit ng calendar year, ang ating year-end or end of the year ay December. Then, for the year, baka malabo yung pagkaka-explain ko. Ulitin ko. Annual yung isasubmit natin ngayon. Ang last month ng ating calendar year ay December. Ang year na sinasubmit natin ay 2024. Ang ating annual income tax return ay for the year 2024. So, dito tayo sa file names. Ang aking file ay papalitan ko. File 1, tax return receipt confirmation. Okay. Ang aking audited financial statements. Kapag ang inyong sales ay 3 million and below, hindi kailangan ng audit ng certified public accountant. Kaya ang i-upload nyo lang dito ay financial statement, not audited. Ang audited financial statements ay kailangan para sa mga taxpayers na ang sales ay nag-exceed sa 3 million pesos. Okay. Palitan ko na yung file ng audited financial statements. Tax credits. Sa tax credits, nandito yung BIR Form 2307 at ang validation ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. Okay. Palitan natin to ng 01. Okay. Ready na ako for uploading. Click choose. Okay. Ito yung ITR. Invalid format. So, aalisin ko dapat yung PDF. Dali. May nag-message nito kanina sa akin na invalid format daw yung kanyang upload. Okay. Bigyan natin ng sagot. Upload ulit. ITR, ito siya sa dulo. AAFS, yung TIN, then ITR, taxable year 12/2024. Okay na siya. So, kung mag-error, malamang, kung kinopya yung yung file name dito na may .pdf, magiging invalid siya. AAFS, taxable year 12/2024. Okay. Punta tayo sa tax credits. Okay.
Pag na-i-upload na lahat, i-click ang submit. Statement of undertaking. I-accept lang ang statement of undertaking. Click accept. All files successfully uploaded. May transaction code siya, submission date and time. So, after nyan, makakatanggap kayo sa email ng proof of submission. Ito yung sample ng proof of submission. Okay, may subject siya na your BIR AFS e-submission uploads were received from AAFS to your company email address, at kung may authorized representative ka, lalo na pag corporation, meron din siyang copy ang authorized representative. So, meron siyang list ng valid files at saka invalid files. Kung anong in-upload mo, AFS, ITR, and tax credit. Itong sample ko ay for the year 2022 ito. Pinakita ko lang for sample. Yan, may transaction number, submitted time and date. Okay. Kung meron kayong tanong, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please click subscribe. Kung nagustuhan nyo ang aking video at nakatulong sa inyo, pwede nyo pong i-like at i-share. Thank you so much. Bye!